Sayang buhay mga kananay. Ayan, niluluto ni Agom yung talangka na aming nakuha. Hugas na hugas po yan. Papatuyuin ang katas saka lalagyan ng mantika. Ganon din sa suso. Iyon ang aming babaunin. Huling araw na kasi namin. Bago mag-uwian, liligo muna sa ilog. Kay gandang tanawin ang iyong madadaanan. Siguro mga 10 minuto ang lalakarin bago makarating ng ilog. May kanya-kanyang mga bitbit. Hindi sumama ang ilan. Lubos na, wala sa Bulacan o malayo ang mga ilog. Bibilang ka pa ng oras. Parang may kristal ang tubig sa linaw. Tumawid kami, maraming puno sa kabilang ilog. At maya-maya, kainan. Excited ang pamangking ko sa talangka. Ligo agad si kapatid. Kanya-kanya ng kuha ng pagkain. Masarap kumain na nakakamay. Pil na pil ang lasa. Wow, sweet naman ni Agom. Subo with suso. Minsan-minsan, dapat may konting lambingan kahit medyo may edad na. Nasarapan kami sa suso at talangka. Kailangan pang may pansundot bago makuha ang suso. Ngiting tagumpay ang pamangking ko sa kinain niya. Napagod ng ligo si Utol. Kain na. Nakakain na si Inday. Isulit na ang ligo. Madalang mangyari ito. Hindi namin kasama si baby ko. Tirik na tirik ang araw at masyado siyang maaalog sa lakarin. Langoy-langoy kahit hindi marunong lumangoy. Kung bakit di ko matutunan ang paglangoy. Tayong mga kananay, mga katatay, huwag nating palampasin ang mga ganitong pupuntahan. Ang buhay natin ay maiksi lamang. I-enjoy natin ang ating buhay hanggat may lakas at kaya pa natin. Ito ang ating mga alaala sa pagtanda natin. Uwian na, oras na ng pag-uwi. Nakatutuwa yung may-ari ng sasakyan kahit anong gawin namin na ginagawa din niya at kinakain din niya yung kinakain namin. Sana maulit ang ganitong pagkakataon. Salamat po sa panonood. Salamat din sa nag-share at follow na rin po. God bless po.